nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David. At ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Yan. Binabati kita. Ikaw na kinalita. Ang Panginoon ay kababae. Nang nakita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita. At pinag-isipan niya kung ano kayang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel, Huwag kang matakot, Maria. Narito, ay magdadalag tao. At wala na, nag-isa. At sa kanya ay siya ay magiging at tatawagin sa kanya na tataas sa asa. Ibibigay sa kanya ang Panginoon Diyos ni David. Siya ay magiging sa kanya po magpakilanman at ang kanya paghahari ay hindi magwawakas. Sinabi ni Maria sa anghel, Paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi ka nakakilala. Nagot ang anghel at sinabi sa kanya, Darating sa iyo ang banal na Espiritu. Ang lilili sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya na tinatawag na baon. Ito ay sapagkat sa Diyos ay wala anumang bagay na hindi mangyayari. sinabi ni Maria, Narito, ang aliping babae ng Panginoon. Nangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita. at iniwan siya ng anghel. Espiritu Santo. Subalit dahil isang tao matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay na lubos na kahihiyan si Maria, pinalak niya ang hiwalayan si Maria noong palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagkagigilip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Ang takot na pangsalang ang gulo na tinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsilang siya ng isang batang lalaki at ito ang ipapangalan ko sa Santo. Sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang nangyari nga ang lahat ng ito upang matutunan niya si Maria. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol ng kanyang sinapupunan ay napalundag. At si Elizabeth ay napuspos ng banal na spirito. Sa isang malakas na tinig, siya ay sumigaw na sinasabi, "Kapuri-puri ka sa mga kababaihan! Kapuri-puri ang bunga ng iyong sinapupunan!" Paano nangyari ito sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumunta sa akin? Narito, sa pagkinig ko ng iyong kanyang sariling lungsod. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazareth patungo sa Judea. Sa dahilan, siya ay kabilang sa sambahayan ng anak, ang ni David. Siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Siya ang pagdating ng mga pagtas. Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda, sa panahon ng paghahari ni Herod, dating sa Jerusalem mula sa sila ng mga lalaking pantas sa pag-aaral ng mga bituin. Sinabi nila, Saan naroon ang pinanganak ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakita na
namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ni Haring Herodes ang bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng tao sa Jerusalem. Tinipon niya ang lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan sa kanila kung kailan at pinapunta niya sila sa Bethlehem. Sinabi niya, Pumaroon kayo at matyagaan niyo ang ipagtanong ang patungkol sa bata. Kapag natagpuan niyo siya, balitaan niyo ako upang makapunta rin ako at sambahin siya. ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito, ituloy na kanilang nakita sa silangan. Ako pa naman yan eh. Umayaw ka. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat na kinaroroonan ng maliit na bata. Nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Nang sila ay nasa loob ng bahay, nakita nila ang bata. Kasama ng kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatirata at sinamba ang bata. Nang nabuksan nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila sa kanya ng mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan, at mira. At nagbabala ang Diyos sa kanila sa isang panaginip na huwag na silang bumalik kay Herod. Kaya, sila ay nag-iba ng daan sa uwi sa kanilang sariling lupain. Magandang gabi at maligayang Pasko sa Ay, kapatid mo! Tayo! Thank you.